Hello mga langga, good morning, good afternoon, good evening. Grabe na talaga ang panahon ngayon. Naglipana na talaga ang mga scammer ngayon. Yung sa ano ko, yung sa hipag ko na ano yung account niya na hack. Tapos ngayon nag-text sa akin. Sabi niya, isend ko raw sa kanya yung number ko. Kasi bibigyan daw niya ako ng ayuda galing sa AKAP. Pati yung AKAP nagagamit na rin ng mga scammer. Kaya ingat-ingat po tayong lahat sa mga scammer na yan. Gumagamit sila ng mga iba-ibang paraan. Yung mga number, ibigay natin. Tapos ang kulit pa nila, ang kulit nila talagang ang kulit. Text sa'yo. Tapos yung tinawagan ko siya, hindi siya sumasagot. Tapos bigla na lang siyang hindi nag-online. 'Di ba? Di ano talaga na yung mga scammer talaga. Bakit may mga taong gano'n, no? Mahilig mang-scam. Imi-member pa ako ng sa ayuda, isasali pa ako sa ayuda sa AKAP. Nandito naman ako sa ibang bansa. Wala naman ako sa Pinas. Dapat kung mamimigay sila ng AKAP, yung 5K na yon, 5K daw bibigay daw. Tapos hinihingi yung lahat ng information ko, lahat ng yung number ko, yung email address ko, yung ano pa, basta mga personal details ko. Gusto nilang kukunin. Kita mo, ang mga hacker talaga, wala talagang magawa sa buhay talaga. Mag-ano talaga, sisira at magsisira talaga ng ano ng tao. Kaya ingat-ingat po tayo lahat. Buti na lang hindi ko naibigay kasi halos naniwala na ako eh. Kasi siyempre, yung pangalan na yun, kilala ko eh. Ipag ko yun eh. Pagkatapos yung naano niya yung akap, doon ako nag nang nagluwas sa utak ko. Akap, hindi naman ito member sa akap. Eh. At saka bakit magte-text sa akin na nandito naman ako sa ibang bansa. Wala naman ako sa Pilipinas. Siguro pag nasa Pilipinas siguro ako noon, maniniwala siguro ako na ganun baka maibigay ko yung mga number ko or email address ko, ano diyan. Kasi ang dami niyang hinihingi sa akin. Kaya nag-ano ako, parang nagdududa na ako na ito hindi to ano to, scammer ito, ano to, baka na-hack yung account ng hipag ko kaya ginagamit niya. Ayun nga, na-hack nga talaga lahat pinag-aanohin niya, nagte-text, iba-iba yung paraan na ginagamit niya para lang siya makapag-hack, makapaghingi ng pera sa tao. Tapos tinawagan ko yung mga anak ko, nagte-text sila sa kanila nanghingi daw ng toki. Tapos yung isa ko namang anak, inanuhan yung number kasi sa akap nga daw. Di ba may mga tao talagang mga ganyan talaga. Hindi lang kami lahat ng pati yung mga anak niya nasa Manila, pati sa Kaya nakakatakot na talaga ang panahon ngayon. Kaya ingat-ingat po tayong lahat. Huwag po tayo basta-basta magtiwala pag may mag-text sa atin. Maigi pang tawagan natin kung talagang sila ba talaga yun. Kasi ang hirap pag sa text-text lang eh. Walang walang kasiguruhan kung siya ba yun o hindi. Ano talaga yung tawagan mo para makita mo in person talaga yung tao kung siya ba talaga yun. Mahirap. Ang hirap kaya kitain ng pera tapos ganun tapos yung mga account, mga number mo siyempre nandoon lahat naka-save lahat yung number mo, nakalagay doon sa mga document mo, sa email mo o saan man yan. Lahat ng contact mo nandoon yung number mo. Tapos maano lang sa ganyang mga tao ba. Sana magbago na sana yung mga tao, mga hacker na yan. Sana wala nang mabiktima. Magiging mapagmatsyag tayo at mapagmatsyag tayo sa paligid natin. Tsaka sa mga text. Kailangan nating anuhan sila. Kung totoo ba talaga nga yung may-ari. Kasi iba-iba ng sa ng tao ngayon eh, dahil sa hirap ng buhay sa Pinas. Kaya ganun na yung ginagawa ng iba. Kaya ito lang guys. Thank you for watching. Inaabot ko lang sa inyo na mag-ingat-ingat tayo. Okay, bye-bye. Thank you.